Hi guys! Welcome back to my channel. This is Aya Marie. At today, i-share ko sa inyo yung first trimester experience ko or recap about my first trimester. So basically, that is the first 12 weeks of my pregnancy, kung ano yung mga na-experience ko at kung may ginawa ba ako to manage those symptoms. So simulan na natin. With the experiences that I had, nalista ko sila sa phone para lang hindi ko makalimutan. For the first 4 weeks, wala akong na-feel during those first 4 weeks. Pero, nung 5th week na, nakaramdam ako ng breast swelling. So, namamaga yung boobs ko. Sobrang ang sakit niya. Ayokong mababangga siya or mahihipo siya or mababangga na ganon. Tapos, masakit. Tapos, may tingling sensation. Alam niyo, parang may tumutusok-tusok doon sa part ng nipples. Sorry, medyo too much information tayo. Pero, ayun nga, I just wanna share. Anyway, gusto ko kasing maipa-feel sa inyo talaga kung ano yung experience ko. Tapos, doon nga sa nipples, sobrang naging sensitive siya as into the highest level. Alam mo yung minsan nga, magbabra lang ako at matatouch niya yung bra. Ang sakit. Grabe. So, bumili pa ako ng mga bra na soft talaga. Na minsan yung walang pads para super duper soft lang siya. Tapos, yun yung unang symptom na na-experience ko. And it's really weird kasi masakit. Tapos, lumaki siya. Nakakatuwa in a sense kasi alam niyo naman, maliit yung boobs ko. Maliit sila. Maliit ang aking girls. Hindi ako pinagpala. So, during those times, medyo nag-grow sila at na-feel ko yun at nakita ko yun. Kasi sabi ko, galing. Yun, naka-amaze lang. Anyway, the other symptom is around 6 weeks, nagko-constipation ako. Around 6 weeks, nakaramdam ako ng sobrang constipation at the same time, sobrang tired. Sobrang pagod na pagod yung pakiramdam ko for some reason. Kahit hindi naman ako wala naman akong ginawa masyado, no? So, nag-work pa rin ako noon. And then, pag tumungtong na yung around 3:30 to 4 o'clock, sobrang hindi na ako makaantay na makauwi sa bahay. Kasi pagod na pagod yung pakiramdam ko, yung antok na antok ka, gusto mo lang mahiga, gusto mo lang walang gawin sa bahay. Basta ibang klaseng kapaguran yung naramdaman ko noon, guys. Minsan, pagdating ko sa apartment namin, kahit magbibihis lang ako mabilis, tapos nasa couch lang ako, naka-curled up lang ako sa couch kasi gusto ko lang magpahinga. Ayokong gumawa ayokong kumain kasi ganun ako kapagod. Tapos naka-isang tabi lang ako na ganyan. Gusto ko lang mamahinga. Yun, totoo yun. Tapos, around 7 weeks, for some reason, wala akong na-feel masyado during my 7th week. Pero nung 8th week, dun na ako nag-start vomit or magsuka. Yun yung first time ko na magsuka randomly. Okay? Tapos pala, guys, may mga food ako na ayoko, na hindi ko talaga matolerate. Number 1 is yung Korean barbecue. For some reason, kumakain naman ako noon. Of course, ang sarap nga nun eh. Kaya lang, for some reason, ayoko talaga siya. Ayoko siya maamoy, ayoko siya makita. Nung meron kaming tira sa ref, kasi sila mahilig siya sa Korean barbecue eh. Bumili kami ng lutuan. So, sa bahay, nagko-Korean barbecue kami. Ayoko, pag nakita ko sa ref ng tira, gusto ko itapon. Tapos, ayoko din ng fried foods. Ayoko ng fried eggs. Ayoko ng fried meat. Lalo na yung amoy ng fried na meat or karne. Ayoko siya. Tapos, ang weird, diba? Kasi hindi naman ako ganun dati. Sa food, nag-crave din ako sa certain food na hindi ko naman talaga kinakain lagi before. So, yung mga crave ko na foods are Filipino foods like sinigang na may sabaw yung maasim. I remember one time, galing ako sa work, pagod na pagod ako, gusto ko na umuwi, pero I really wanna eat sinigang. So, dumaan talaga ako sa Asian shop para mamili ng lahat ng ingredients. Gusto ko kompleto. So, sinigang na hipon yung niluto ko. Ang bigat-bigat niya, pero binuhat ko talaga. At dinala ko sa bahay, nagluto ako pagkatapos, and then ayun, satisfied ako sobra. Tapos, nag-crave din ako sa ham and cheese croissant. Sobrang, pagpupunta ako ng cafe, never ko orderin yun. Kasi more on mga avon toast, ganyan. Pero during my first trimester, ham and cheese croissant yung kina-crave ko. Tapos nag-crave din ako sa
McDonald's. Hindi ako masyadong kumakain ng McDonald's. Kasi iniiwasan ko talaga siya dahil dun tayo sa healthy. Pero during my first trimester, gusto kong kumain ng burger, mga McDonald's, ganyan. Chicken nuggets, yun. Tapos, during those times, hindi ko rin matolerate yung salad. Parang ayokong kumain ng salad. Ayoko ng mga leafy green vegetables. Parang there's no way nakakain ako nun. Tapos, around 10 weeks, sobrang naging bloated ako. Tapos, may time hindi ako kumakain ng dinner kasi hindi ko kaya. Sobrang bloated yung pakiramdam ko. Hindi maganda sa pakiramdam na parang laki-laki ng tiyan ko. Tapos, naging constipated ako. Hindi ako madumi regularly. I guess kasi dahil puro junk yung kinakain ko those days at wala ako masyadong fiber sa katawan. Kaya ganon. Minsan, after dinner, pag magtututbrush ako, kunyari, nasusuka na ako. Tutudwal ako pag magtututbrush ako. May time na maitutuloy ko siyang maisuka, pero hindi all the time. Minsan lang. Tapos, ayun, meron din akong craving sa cold water. Ayun. Sobrang gusto ko yung umiinom ng... Ayan, sorry na loobat. Nagpalit lang ako ng battery. So, going back, yung isang symptom nga, sobrang nag-crave ako sa cold water. Gusto ko talaga yung icy cold water. Tapos, ang lakas-lakas ko uminom. Grabe, mayroon akong tumbler na malaki na baon sa work. Tapos, siguro nakaka-4 to 5 tumbler ako na ganon. Eh, ilan ba yung isang ganon? Siguro mga 700 milliliters. Kaya, grabe ko uminom ng tubig nun. Sarap na sarap ako sa cold water. Tapos, after that, naging acidic din ako. Alam niyo yung, kasi sobrang bago sa akin yun kasi hindi ko pa naranasan or naramdaman maging acidic. Hindi ako yung tao na, naging acidic. Parang kahit ano kainin ko, okay lang. Pero nung nabuntis ako, sobrang, parang may mga certain foods na pag kinain ko, ma-upset yung tummy ko. Parang mafe-feel mo talaga na parang acidic yung, parang may maasim dyan na, hindi naman ako nag-reflux. Pero acidity lang talaga. To the point na I stopped drinking coffee. Diba? You guys know how I love my coffee every morning. Pero this time, talagang sa sobrang ayokong ma-feel yung acidity na yun, hindi ako nagko-coffee kasi apparently coffee is an acidic drink. Kaya tinigil ko talaga yung coffee, tinigil ko yung lots of dairy. Tapos, pag kumakain ako ng fried foods like fried chicken, hindi ko siya matolerate, nag-acidity yung tiyan ko. Tapos, soft drinks, tinigil ko. Although, hindi naman talaga ako soft drinks, pero hindi talaga ako tumikim kahit isang sip. Ayun. Tapos, also, naging gassy ako, guys. So, meaning, otot ako ng otot. Grabe. Sobrang, syempre, hindi naman ako normally ututin, diba? Pero grabe talaga, sobrang unusual na feel ko yun, na lagi-lagi, mafe-feel mo, utot ka na lang randomly, ganyan. Ayun, tsahin ng konti, pero nakatawa kasi mararamdaman at ma-observe mo talaga yung mga changes sa body mo physically, and it's amazing somehow kasi alam mo na, you know, your body is changing and you're carrying this baby inside you and your body's adapting to it. You know, those hormonal changes. Also, nagkaroon ako ng bad digestion during my first trimester. Nag-diarrhea din ako. I think that was 2 to 3 days na talagang hindi maganda yung dumi. Alam mo yung tubig talaga siya, ganyan. Tapos, I don't know kung may nakain akong sira or it's because of the hormonal changes. Pero nangyari sa akin yun, sobrang diarrhea. To the point na nag-sick leave ako sa work. Pero hindi naman ako na-hospital kasi make sure ko naman na well-hydrated ako. Tapos, 2 to 3 days lang naman or 2 days. Sa after nun, naging constipated naman ako. Like, 3-4 days, hindi ako madumi. Tapos, grabe talaga, ang hirap. Parang, hindi ko alam ano nangyayari sa tiyan ko noon. Nag-try akong kumain ng mga salad, fino-force ko yung sarili ko para lang may fiber sa katawan, para ma-help yung digestion ko. So, yun yung mga ginawa ko to help myself. Tapos, yun lang, going back sa food cravings, naalala ko lang, no? Pumunta kasi kami ni Han sa Asian Filipino grocery store.
Tapos, nagkikrave kasi ako sa mamon. Alam niyo yung malambot na tinapay na parang Regents. Yung Regents, yung tatak na naalala ko. Yung parang dome siya na malambot. Gustong-gusto ko. Dati, hindi ako mahilig sa mga ganon. Sa mga parang mamon or spongy na cakes or snacks. Pero during my first trimester, yun yung gusto kong kainin. So, nagpunta kami sa Asian shop to buy it. Tapos pagpunta ko doon, ang dami ko nakita na gusto ko. Parang gusto kong biling yung buong tindahan. So, nag-end up kami, naka $100+ kami instead of just buying one item. So, ayun, bumili ako ng mga blueberry, mga snacks lang, na Filipino snacks, mga sugary foods. Nag-crave ako sa mga yon. Tapos, binili ko talaga. Oh, another one pala. Nag-crave din ako sa corned beef. Pero, specifically, yung Argentina corned beef. Hindi basta corned beef. Gusto ko ng Argentina corned beef. Parang sarap na sarap ako doon talaga. Kasi luluto mo siya sa may potatoes. Tapos, yung medyo masunog-sunog. Parang, sobrang sarap. So, yun yung mga kinrave ko. So, nag-crave din ako sa Lady's Choice mayonnaise. So, bumili rin ako noon. Basta lahat ng gusto kong kainin, binili ko. Tapos, kain lang ako ng kain. Alam niyo yung kasabihan na kain ka lang ng kain, na wala kang kabusugan. Totoo siya. Nangyari sa akin yun. Parang gusto ko lang kumain ng kumain. Kaya rin siguro ako nag-acidity. Kaya rin siguro na-upset yung digestion ko, na narong mag-diarrhea, narong mag-constipation. So, na-steer up yung aking balance sa katawan. Yun yung mga main symptoms na na-feel ko during my first 12 weeks of my pregnancy. Pero guys, alam nyo ba, nakakatawa kasi right after 12 weeks, I think 12 weeks and 2 days, grabe, parang magic. Parang nawala lahat yon. I don't know, nag-switch lang siya bigla na nawala lahat yung nafe-feel ko. Tapos, yung pinaka number 1 na napansin ko, yung energy ko, sobrang bumalik siya. Alam mo yung nakakapagluto ulit ako. Right after work parang after work, every day, nagluluto ako ng iba't ibang putahe. Hindi ako ganun. First trimester, hindi mo ako mapapagluto. Sobrang pagod ko, sobrang tamad ko. Ayoko magluto to the point na mag-Uber Eats kami everyday. I don't care. Hindi ako magluluto. Ganun ako kapagod, guys. So, yun lang. Amazing lang. So, yun yung mga na-experience kong symptoms. I hope you guys enjoy this video and I hope nakarelate yung mga iba sa inyo. Kung nakarelate kayo sa video, comment down below. At nakatuwa, pag-usapan lang natin kung ano yung mga na-feel nyo, diba? Babasahin ko yung comments and I would reply to everyone. Tapos, kung may mga symptom kayo na iba na hindi ko na-feel, ano yung mga yon, diba? Parang gusto ko rin malaman, ano ba yung mga na-feel nyo? Especially sa mga first-time moms. Ano ba yung mga symptom na na-feel nyo na hindi ko nabanggit? Para, diba, ang sarap lang din pag-usapan. Tapos pala, guys, isa sa naka-help pala sa akin, nakatulong ng malaki sa mga symptom na na-feel ko is yung sumali ako sa pregnancy support group, particularly yung, syempre, yung same due date nyo or same month of due date. So, thank you nga pala kay Jing, na friend ko na nag-recommend nun, na sumali ako kasi sobrang helpful. Pag binabasa ko siya, syempre, lahat ng mga mommies doon, first time mom or not first time moms, doon nila binabanggit ko ano yung symptom na nafe-feel nila. Tapos, wala lang. Ang sarap lang sa feeling na may ibang tao na nakaka-relate sa'yo at may ibang tao na parang sabay-sabay kayo na pinagdadaanan yun. Tapos, yun, kwentuhan lang doon, komentan, parang nagsasagutan kami sa comments, and it just feels good that there's someone else out there that understands how you feel and understands what you're going through. Yun, so I recommend na sumali din kayo sa mga Facebook group. Wala namang mawawala, diba? So, yun lang guys, yung mga experience ko. I hope you enjoyed this video. At sa mga susunod na videos, i-share ko pa sa inyo more of my pregnancy journey. Thank you guys for watching. Please don't forget to like and subscribe on my channel.